Gamit yung laser leveler natin. Okay. So ito yung ginagamit. Kumbaga kung ganito yung tsura niya, so hindi po pwede na ganun din doon sa kabila. So yung double lock na yan, depende na sa inyo yan kung gaano kahaba. Ang importante, meron lalabas yan 15 cm mga kamasla. No? Okay. So yung Hey, so welcome back sa ating panibagong vlog mga kamusta. Ngayon ay part na ng pagtuturo natin, magbibigay idea tayo. Something tips para sa mga follower kong mga babae dyan mga kamusta. So marami nagtatanong. So kasama na rin sa mga baguhan na gustong matuto sa pag-i-instilla ng kisame kung paano nga ba yung step by step. So eto ipapakita lang natin kung paano dito actually dito sa proyekto natin na kung saan i-actual natin ipapakita kung paano yung step by step basta. So ang kailangan muna natin dyan ng materyales, syempre kailangan natin ng carrying channel. Okay. So carrying channel ng haba nito ay 5 meters mga kamusta. Ang kapal nito 0.7. Then metal paring, ayan. So yung metal paring natin na kung saan may haba rin to na 5 meters at ang kapal nito ay 0.5. So ito yung tinatawag na double fairing. Then dito naman ay yung wall angle mga kamusta na coated na kung saan may sukat to na 2.42 parang ganun. Hindi ako nagkakamali mga kamusta, no? So basta 8 feet yan. Okay. So ito ay may kapal to na 0.5 mga kamusta, no? So ngayon kailangan din natin ng mga materyales na kung saan kailangan natin ng board syempre. So gagamit tayo dito ng gypsum board na ang kapal nito ay 0.9 or 9 mm mga kamusta. So yan yung ginagamit natin na kapal ng gypsum board natin na kung saan ang sukat nito ay 4x8. So usually yan naman yung ginagamit natin na board sa pagkikisame. So kailangan din natin dito ng pako. Yan. So kailangan natin ng pako na ang sukat ay D1. Then syempre W clip. Yan. Isang uri ng W clip na matibay na ginagamit ko na ang kapal nito ay 8 mm o kaya 0.8 mga kamasta, no? So may apat na galamay 1, 2, 3, 4. So yan yung ginagamit natin. At syempre kailangan natin ng mga materyales kung saan yung drill bit natin, kung saan kung ano yung sukat ng blind rivets mo, yun din yung sukat nung gagamitin mong drill bit. So dito gagamit kami ng 1/2 by 1/8 at saka 1/2 by 3/4 mga kamusta. So kung yun yung sukat mo, kailangan mo ng 1/8 na drill bit. Tapos kapag ka naman 532 by 1/2 o kaya 532 by 1/8 mga kamusta, ang gagamitin mo naman drill bit ay 532. Then kailangan mo rin ng yan, pang concrete mga kamusta na 4 mm o kaya naman 0.4 mga kamusta para dun sa pagpapako ng concrete nail natin. Okay, ano nga ba yung mga kailangan mong tandaan sa pag-i-instilla ng carrying channel, wall angle at saka metal paring? So ipapakita natin yung finished product natin. Ito yung natapos. Ganun din dito sa parte na to. So paano ba natin mamimit yung ganitong kalalabasan o kaya naman ganitong outcome ng ating pagkikisame? So paano nga ba yung step by step? So dito sa portion na to, ito mapapansin niyo naka-code na tayo. Yan ay ipapakita natin sa mga susunod na step na to. So first na lagi niyong tatandaan mga kamusta, yan, kukuha tayo ng metal paring at saka carrying channel and then wall angle. Pinakauna niyan, so ito yung wall angle mga kamusta, ito ginagamit natin sa code. Yan. May tansi tayo. Okay, so gamit yung pag-layout natin, gamit yung laser leveler, yan yung pinang-layout natin para pumantay yung level natin. So kung napapansin nyo to, meron na tayong guhit, yan, nakapalibot yan, kung saan yan po yung drop natin. And then dito naman yung pinaka-high ceiling natin na tinatawag. Ito yung tinatawag natin na high ceiling. Balik sa high ceiling mga kamasta, ang kakailanganin natin dyan, syempre yung level din niya. So yung drop natin dito ay may sukat na 15 cm mga kamasta. Okay, so kailangan natin ng metro para masukat yan. So yung 15 cm na ito ay nag-drop mula dito sa may metal paring na ito. Ayan, 15 cm. Ayan na po siya. Yan yung tinatawag natin na drop mga kamasta.
ipapakita natin yan doon sa kabilang kwarto. Pero dito, lagi niyong tatandaan kung ano nga ba yung mga sukat na kakailanganin nyo at kung ano yung mga kailangan mauna sa pag-i-install ng kisame natin o metal frames natin. Okay. So, dito sa portion na to, ang kailangan natin unahin mga kamusta ay yung carrying channel. So, ito yung tinatawag na carrying channel. Na pagka nag-install ako ng carrying channel, ayan, dapat magkaharap dito, magkatalikod doon. Then dito naman, ganun din, pwedeng ganun. So alternate mga kamusta, no? Pag tinatawag na alternate, hindi sila pwedeng magkakasunod na magkakaharap. O kaya naman yung, kumbaga kung ganito yung tsura niya, so hindi po pwede na ganun din doon sa kabila. So dapat yan magkaharap dito, tapos doon naman magkatalikod naman. So yung sukat natin dito, ayan, yung sukat ng distansya na ginagawa natin mga kamusta ay may sukat na. Okay, so lapit natin. Ayan, 60 to 70 cm. Yan yung ginagamit namin. Pero dito, ginawa namin, kinuha namin yung pinaka-middle, then kinuha natin yung 65 cm mga kamusta, no? So, paglalagay ng carrying channel, ito dapat yan, nilalagpasan nyo to ng 15 to 20 cm. Itong pinaka-L niya para dito may kakapit. O kaya ikapitan mo siya ng gamit ang concrete nail. Yan, ganun din dito sa kabila. So halos lahat yan magkabilaan. Isa dyan, tapos magkabilaan doon. So dapat yan tuwid na tuwid mga kamusta. Hindi siya yung sobra. Kasi pag sobra yan, namamaluktot. Gumaganon, gumagalaw. And then susunod dyan, syempre, kapag nakuha mo na yung sukat niyan, magkakasunod na ho yan. Hanggang makuha natin yung sukat niya hanggang dun sa dulo mga kamusta, no? And then dito naman sa kabila ay kailangan na natin mag-install ng carrying channel through dun sa may metal paring natin. Okay? So yung pagkapit natin na to ay gamit yung W clip natin. So pag i-install ng W clip, ayan, tanggalin muna natin to para makita nyo ng actual. Okay? So gagamit tayo ng bagong W clip. Ito yung W clip natin. Yan. So, ang gagawin natin dyan, yung W clip kasi natin na to mga kamusta, meron siyang hook dito sa baba na kung saan kinakapit natin dito sa may metal paring. So, ganyan yan. So, siya yung nagbubuhat mga kamusta. So, dito siya kumakapit sa may metal paring. Kaya nagtataka yung iba bakit naka-U na ganito. So, ang una nyo i-install mga kamusta, kapag ka nag-i-install kayo ng carrying channel dun sa may metal paring mga kamusta, ito, tanggalin natin. Yan. So, pagka nag-install kayo ng ganito, nauuna lagi yung nasa likod. Yan. Unahin nyo yung nasa likod, tapos gamitan nyo ng plier. So, kung makikita nyo, kapag kaisa lang yung sinapit nyo dyan, may possibility siya na gagalaw. Yan. Pero pag tinuwid mo yan, magiging mahigpit yung kapit ng metal paring natin. So, ano ibig sabihin yan? Kulang yung isang piraso lang na kapit niyan. Ngayon, kapag ka ito kinapit mo na dito mga kamasayan, nakaklam na. Then dito naman sa kabila, ganun din. So pag nauna yung sa likod, syempre dito naman sa harapan niya. So yung gagawin nyo, ipitin nyo lang yan, gamit din yung plier. So medyo kaya na nung daliri ko to kasi medyo sanay na mga kamusta, no? So ngayon, ito, tingnan nyo, kumapit na siya. Kanina gumagalaw, ngayon hindi na. Ibig sabihin, dalawa yan mga kamusta, nagkakapit mo na ganyan. Okay? So ganun lang kadali, mag-install ng W clip dun sa may metal paring natin. Ngayon, ano naman yung distribution? So sa distribution, o kaya yung sukat niya, ayan. Okay, 40 cm mga kamusta, o kaya 16 inches. Mula dito sa middle niya, pinakagitna, then yung middle din dito. So huwag kayong kukuha dito. Mali yan. Hindi pwede yan mga kamusta. Kasi magkakaroon na ng diferensya. Dapat dito sa middle niya, then dito naman sa middle niya. Yun yung importansya ng paglalagay ng metal paring. So paano tayo nag-uumpisa? Kapag ka nag-base kayo sa area mga kamusta, may dalawang uri tayo ng paglalatag. Pwedeng buo, yung pinakagitna, o kaya naman hati sila. Kukunin natin yung pinakagitna nito, then buo na yan na metal na gypsum board ang ilalagay natin dito. So every 4 feet yan mga kamusta. Kapag ka kasi yung 16 inches mula dito, 16 inches dito, hanggang 16 inches dito, buo na po yan na 4 feet mga kamusta, no? So yun yung paglalagay natin ng metal paring. And then kapag ka may cove mga kamusta, applicable yung ganitong pamamaraan na ginagawa namin. Ito, yung paglalagay natin ng double lock mga kamusta. So yung double lock na to, ito yung nakababa na siya.
So yung double lock na yan, depende na sa inyo yan kung gaano kahaba. Ang importante, meron tayong kapit sa bawat sulok nito. So hindi na tayo naglalagay ng wall angle. Pwede naman kayo gumamit ng wall angle kung gusto nyo. Pero kung gusto nyo naman na medyo makatipid kayo, kahit sabihin na natin na 35 up to 65 pesos yung isang piraso nito, eh makakatipid ka na sa maliit na bagay, mga kamastano. So dito, kung napapansin nyo ito, pinapako din natin to. Pero dapat, naka-level dapat yan, mga kamastano. So dapat yan naka-level. Hindi po pwede na mas mataas, hindi po pwede na mas mababa. Kaya tayo may tansi. Ayan, pinansihan natin yan. Sa ilalim ng carrying channel, dyan naman naka-level yung metal paring natin sa pinakataas niya. So ganun yung paraan yan. Kaya binubuo namin yan na tinatansihan. Kaya mas mabilis yung proseso niyan, mga kamastano. So yung paraan ng paglalagay natin ng ganito, mga kamasta, malaking bagay na nakalibel lahat yan. Okay? So kung mapapansin niyo, ito sa portion na to naglalagay na tayo ng hanger. So yung hanger, importante yan naka-vertical. Hindi po pwede naka-slant, mga kamasta. Pwede naman tayo mag-slant dito lang sa may portion na to kung gusto nyo kumuha ng kapit dun sa may mga walls, lalo na kapag diretso yan. Okay? So ang paraan din naman natin sa pag-hanger, ayan, ay depende kung gaano kaluwang yan, kung ilang hanger yung pwede nyong ilagay. Pwedeng 3, pwedeng 4, pwede kayong mag-base nyan kung gaano kalakas yung gagawin ninyo. So gamit yung laser leveler natin, mga kamasta, ayan yung hawak ni Alvin, ito. So gamit yung laser leveler natin. Okay. So ito yung ginagamit natin pang level ng kisame natin. So ipapakita natin yan in actual, mga kamasta. So madali lang yan, madaling gawin at saka madaling paraan. So yan yung ginagamit natin pang level ng kisame natin. Okay. So kapag yan may level na, may tapat na dun sa may pinaka pagkukuhanan natin ng level, kagaya niyan, kung ano yung sukat nung sa side niya, mga kamasta. Ayan. So tingnan natin dito. Ito. Okay. Dito sa portion na to. Kung ano yung magiging sukat niya sa may gilid, mga kamasta. So itong portion na to ay may sukat na 15 cm. Dapat mag-15 cm din siya dito. So inaangat na lang natin to bago natin siya nilala. Okay? So yun yung ginagamit natin. Hindi na tayo gumagamit ng tansi, hindi na tayo gumagamit ng level hose. So mabilis ang pamamaraan ng pag-hanger, mabilis ang pamamaraan ng level natin. Okay? So para naman na to, ito yung nakikita niyo na cold ceiling, mga kamasta, no? So nagdedepend din tayo sa area. Kapag kayong area, mga kamasta, may sukat na 4x3 o kaya naman 3x3, ang ginagawa ko lang na sukat niyan ay nasa 35 o kaya 30 cm. So malaking bagay na ho yun na cove niya. So sa cove na ito, yung drop naman natin dito ay 15 cm lang. So ayan o. Ayan. So ito kasi bababa pa siya. Tapos itong tataas kasi nga hindi pa to nakalibel, hindi pa nakalock. So lalabas yan 15 cm, mga kamasta, no? Okay? So yung paglalagay din naman natin ng cove ay naka 10 cm mula hanggang dito. Tapos lalagyan na natin ng metal paring o kaya yung ating wall angle dun sa taas niya para makagawa tayo ng cove. So silipin natin sa kabila. Yan, pasensya na kung medyo maingay, mga kamasta. Itong portion na to, ayan, may sidings na po yan. Kung nakikita nyo doon sa taas, yun, may sidings na po. Then, itong sidings natin. Ito, 8 cm to, mga kamasta. Tapos ito, 35 cm mula doon sa may ilalim niya. So yung drop na ito, nasa 15 cm na lang yan. Okay? So, madali lang yan na gagawin, lalo-lalo sa mga nagdi-DIY. Yan. So, halos lahat na ho yan. Ganun yung pamamaraan natin. Ngayon, ang gagawin natin, kapag ka-plain naman, madali na lang. Purong wall angle na lang yan. Then, lalagyan na natin ng metal paring, carrying channel. Ayos. Ganun lang, kadali, mga kamasta, no? Ayan. So, magle-level na kami para dun sa may hanger natin. Okay? So, ayan.
Yan lang yung paraan natin sa pagkikisame mga kamusta. Madaling pamamaraan lang ng pagkikisame. And hopefully nakatulong para sa inyo. Yan, pagpasensya nyo kung medyo maingay dito sa site mga kamusta, no? Okay. Thank you so much.